Good morning po. Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Okay, so today po is a very exciting one kasi itong unang-unang Sunday service ng taon natin. Okay, so before anything else, bati mo yung katabi mo, sabi mo, Happy New Year! Check mo naman, kompleto pa yung mukha, ayan, kompleto pa ba yung kamay, kuko, ayan, may nabawas ba, may nadagdag, okay? So, ano niyo po, pag sinabing New Year, napaka-refreshing personally sa akin. Kasi ang New Year po ay, ayun na nga, fresh start, fresh hope, okay, fresh opportunities, New Year, new me. Ay, may bago ba sa katabi mo? Mas oily na yung hair niya, di ba? Mas oily na yung kanyang buhok, okay? Kaya naman, ano ba? Okay? Kaya naman po, welcome po sa unang Sunday ng taon at sa panimulang Sunday natin. I think the best na pag-usapan ay, ang tanong siguro, sineselebrate ba ng Bible ang New Year? At kung sineselebrate nila ito, paano nila ito sineselebrate? At siguro pag-usapan din natin, ano yung mga dapat kong ginagawa, especially ngayong magsisimula o nagsimula na tayo ng ating bagong taon. Okay? So to formally start, tatay po muna tayong lahat, tayo po yung mananalangin, samahan niyo po ako. Lord, nagpapasalamat kami for this wonderful day that you have given us. Grabe, 365 days of your faithfulness in our lives. At ito na naman kami, pang-apat na araw ng taon na ito, knowing that you are faithful to us. At salamat, Lord, kasi despite na mga traffic, despite na mga, Lord, hindrances para umaten, nandito kami ngayon para umaten. At sa mga hindi naka-attend at kasama namin online, maraming salamat po. Dalangin ko po ang mensahe namin ay maging Lord, pattern namin, paano namin sisimulan ng maayos ang taon na ito. At naniniwala ako, Lord, paano ka kumilos sa amin sa taong 2025, higit pa sa taong 2026, Lord. Lord, bless the word into our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin mo sa dalawang tao, gumaganda, gumagwapo ka, ha? Ayan. Sabi mo, tumatanggap pa rin ako ng aginaldo. Ayan. Okay, sige. Good morning. So let's talk about New Year in the Bible. By the way, ang title po ng message ko today is New Year, but Built Different. Yan. Bagong taon, pero iba ang build ko ngayon. Yung tank build ka ngayon. Tama ba? Oo. So, ano po yung tank build? Sabi nila, hindi ko din alam. Naririnig ko lang po sa mga bata. Ano? So, New Year in the Bible. Let's talk about it. Sobrang daming festivals na mababasa sa Bible. Okay? We can assume na mahilig din po si Lord sa mga celebrations. Siguro tanong natin yon, Reb, mahilig ba si Lord sa mga celebrations? Kasi ang Bible po, magugulat ka, pag babasahin mo ito, punong po ito ng maraming celebrations. At ang tawag po nila ay feast. And one of the feasts instructed by God to the Jewish community ang tinatawag Feast of the Trumpets. Diba? Kapag ginaganap po yan, nagpapatugtog sila. Tun, 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 tun. Ganun ba yun? Iba pala yun. Iba pala ang trumpets yun. Ano? Sabi nga ng Leviticus 23:25, the Lord said to Moses, "Say to the Israelites, on the first day of the seventh month, you are to have a day of Sabbath rest, a sacred assembly commemorated with trumpet blast. Do not do no regular work." So wala rin silang pasok. So ano yan? Holiday. But present a food offering unto the Lord. So nung panahon na ito, pag tinawag po nilang Feast of the Trumpets, this was considered their New Year. Ayan, pakita natin. Ito yung New Year po nila ng panahon. Okay? At ginaganap ito during the first day at the new moon or the seventh month or tinatawag nilang Tishri or October. So para mas maintindihan natin, magkaiba po ang calendar natin sa Jewish calendar. No? Kaya mas maganda, pinag-aaralan din ng Biblia, okay, sa konteksto nila. Okay, at let's take note po na common sa ancient cultures na mahigit pa sa isa na New Year's Day. Sa atin kasi pag New Year, isa lang. Pero sa mga ibang bansa ata, especially sa mga Chinese, dalawa, no? Dalawa ang New Year nila. New Year at Chinese New Year, tama ba? Pero sa kanila, sa concept na meron po sila, especially sa culture sila, meron silang 2 or more, diba, na celebration ng New Year. Okay, that's why through the Jewish calendar begins at Nisan. No? Hindi po Toyota, pero Nisan. No? Ang Nisan po ay April po sa calendar po nila. At the Feast of Trumpets called Rosh Hashanah marks the start of the year. So, sinaselebrate yan, no? Yung the Feast of the Trumpets
At ano ang ginagawa sa Feast of the Trumpets? God instructed the Israelites to celebrate their new year by gathering together. So nagkakaroon sila ng gathering together, no? Kasi may mga iba sa kanila, malalayo din ang lugar. So nagsisiuwian, nagsasama-sama sila together, nagpapahinga. No, resting. Sino po dito yung mga trentahin? Alam niyo ba ang year, word of the year, trentahin, tama ba? 2025. Mga trentahin po dito na ang ginawa lang nung New Year natulog lang, tama ba? Ako pambira, sabi ko hindi ako trentahin. Nakatulog ako nung malapit na, di ba? Yung medyo nag-iedad na talaga, no? So yun, nagpapahinga sila, nag-offer sila ng sacrifice. At from morning to evening, pinapatunog ang mga trumpeta sa temple bilang bahagi ng kasaysayan o ng kasiyahan nila. So may trumpets sila. Sa atin, turotot lang, tama ba? Yung iba, gano'n, di ba? Yung pinaandar nila yung mga motor nila. Si Kuya JR, finos niya yung niya, no? Matindi, no? Bombahan talaga. Yung iba yung, at tawag sa kanila, yung boga ba yun? Yung, gaganon pa yung di ba? Ganon ba yung ginawa mo, Goodbye Philippines, ano pa ba? Goodbye contractor, may bago daw ngayon. Goodbye contractor, di ba? Fountain or anything. Kaya sa kanila, ang ginagawa ay mula umaga hanggang gabi. Di ba? Sa atin, meron din ng ganun, di ba? May nagpapaputok na maaga pa lang. Pero ganun po, ganyan nila sineselebrate ang kanilang New Year. So according sa Jewish oral traditions, the trumpets sounded during the feast were made from the straight horn of mountain goats. Pwedeng pakita natin yung picture nung yung kanilang trumpet. Gawa daw ito sa sa horn or pangil ng goats, Ganyan siya. Okay? At usually ino-overlay siya ng gold at silver. Okay? And ang tunog diyan, ang alam ko yung parang ganun po ata, di ba? Parang baka yun Hindi yun baka. Hi sis. Ay, hindi pala. Si pala to. And they sound their trumpets from morning to evening in order to remind God of His promise. So ang ginagawa nila, pinapatunog nila ito kasi nire-remind nila ang Diyos sa pangako niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At para maalala din nila yung ginawang substitution. Kasi dapat ang papatayin ay si Isaac, tama ba? Pero gumamit ang Diyos ng ibang ram na yun ang ginawang pang substitute na dapat si Isaac sana. Genesis 22:13, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and looked at and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. At dahil ang Day of Atonement, another Jewish holiday, ay ginaganap sa 10th day of Tishri, okay, or October, ang pagtunog ng mga trumpeta sa feast na ito ay reminder din sa community sa pagdating ng solemn occasion. So lumalabas na in the Bible, nagsiselebrate din naman sila ng bagong taon. Pero ang bagong taon nila ay pag-alala. Tama ba? Pag-alala at pag-remind sa Diyos sa kanyang mga pangako. At pag-alala din sa pagligtas sa kanila ng Panginoon Diyos sa nangyari sa mga nakaraan. So ngayon, how does it relate to us believers? Paano natin ito marerelate? Paano natin siya ngayon gagawin personally, especially sa ating mananampalataya? Hindi naman tayo mga Hudyo. Mukha bang Hudyo yung katabi mo? Hindi naman, di ba? At hindi rin tayo Hudyo para i-celebrate ang Feast of Trumpets at hindi naman tayo required to celebrate it. Iba rin ang kalendaryo natin kumpara sa kanila noon, but not to mention na wala rin tayo mga trumpets na katulad nila. Kasi ang meron lang tayo ngayon ay boga, tama ba? Tambutso, at mga goodbye na yan. Di ba? But though we are not commanded to observe, okay, there are truths that we can still learn from it that we can carry in our hearts as we face the new year. Ano yun? Una-una, the new year must remind us of God's faithfulness toward us, His people. So ang bagong taon ngayon ay magiging reminder ng Diyos ngayon sa atin na siya ay tapat sa atin mga anak niya at kanyang mga tao. Sino naniniwala tapat ang Diyos? As sarap nung December, sino po dito nung January 31, aside from posting and with that, 2025, it's come to an end. Hindi, iba na yung tugtog ngayon. Iba na. Ano ba yung mga tugtog ngayon? Hindi kasi ako marunong gumawa ng ganun. Gustong-gusto ko sana. Chat ko sana si Brendan. Ipa-edit naman ako, Brendan. Di ba? Pero nakalimutan ko na. Di ba? Ganun tayo, no? Pero alam nyo ba, nung panahon po nila, ay
ang New Year ay pagre-remind sa atin na tapat ang Diyos sa buhay natin. Di ba? Sarap alalahanin na God has been so faithful to us. Maraming times, akala mo hindi mo makakayanan. Nakayanan mo. Maraming times, akala mo mamamatay ka na, pero nabuhay ka pa. Maraming times, akala mo katapusan mo na, pero hindi pa pala, nagsisimula pala ang Diyos pa buhay mo. Amen? With that, nasasabi mo talaga na napaka-faithful ng Diyos. Kaya ang sarap i-celebrate ng bagong taon. Kasi napapaalala tayo ng kabutihan at ng faithfulness ng Lord sa buhay natin. Sa Feast of Trumpets, they were sounding their trumpets to remind God of His promise. Nire-remind si Lord sa pangako niya kay Abraham, Isaac, Jacob. Pero alam nyo ba na yung pangako ng Diyos na yun ay natupad na? Nung dumating si Kristo, Galatians 3:16, the promise were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. So nung ipinanganak si Kristo, dumating si Kristo sa mundo, tapos na yung pangako. Tumupad na ang Diyos sa kanyang pangako. So naging tapat ang Diyos sa pangako sa mga nauna sa atin. Kaya ang good news ko sa inyo ay makakaasa tayo din ngayon na ganoon pa rin siya ngayon at sa mga susunod na panahon. Amen? Tumupad Hindi lang siya nangako, pero tumupad. So ngayon, ganon ding tumupad ang Diyos noon sa kanila. At sino po naniniwala? Tinupad din ni Lord tayo last year. Sigurado, tutuparin din ni Lord ang kanyang pangako sa atin sa taong 2026. Amen? Okay, at ano pa? Sa Feast of Trumpets, tinatandaan nila na ang nag-provide ng Diyos ng handog kapalit kay Isaac. An even greater event than this has already happened. Tapos na rin. Tapos na rin yun. Bakit? Kasi nga, when God gave His one and only Son as a sacrifice on our behalf, tinapos niya na. The Feast of the Trumpets points to the people to the Day of Atonement. Pinapaalala di ba, na minsan isang araw, instead na si Isaac ang mamatay, ang namatay na ay isang ram. Ganun din, ang New Year pala ay pagbabalik din sa atin sa pagkamatay ng Diyos bilang ating kaligtasan. Hindi ang pag-attend ng church, hindi ang pagiging mabuti, hindi ang pagiging parte ng isang, relihiyon, pero ito ay dahil namatay ang Diyos instead na tayo, kaya tayo ay ginawang kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen? Pag-alala siya. So ngayon, knowing na mananatiling tapat si Lord, dalawang bagay. Ibig sabihin, ng Feast of the Trumpets ay dalawang bagay ang pinapakita. Mananatiling tapat si Lord, pangalawa, makakaasa ka sa Kanya. Tapat siya at makakaasa ka. Tanong, ano ang dapat kong gawin sa 2026? Okay ba yun? By the way po, this coming third week ng January, ang ating Vision Sunday, okay, pinag-aaralan ko po ang 2026 or the number 26. Nagulat po ako sa ibig sabihin niya. I'll be releasing the theme of the year ng Lighthouse po this coming third Sunday of the month. Sino excited? At kinagabihan po noon, meron tayong gaganaping Dreams and Vision Night. No, sa mga hindi po nakakatulog, yun, pwede kayong pumunta doon at makakatulog po kayo. Kasi Dreams and Vision Night. Okay ba yun? Iba po yun, iba yun. So ngayon, tanong siguro natin, alam nyo ba may something sa bagong taon na nakaka-inspire sa atin na mag-set ng goals? Sino po nagsiset na kayo ng goals ngayon? Starting this year, di na ako magagalit sa asawa ko. Grabe, January pa lang, galit ka na agad. Tama ba? Parang di ko nagawa yun di ba? Mukha namang mahirap naman kasi yung goal mo. Dapat sinabi mo, hindi ka na magagalit masyado. Kasi magagalit ka naman talaga sa kanya. Tama ba? Yung mukha pa lang niya, magagalit ka na Tama po ba? Parang impyerong nagmukhang di ba? Nagkatawan tao, tama po ba? O kaya demonyo nagkatawan tao. Pero gusto ko malaman po ninyo, di ba? Nag-goal po ba kayo? Starting today, no rice na ako. Hindi na ako mag-rise. Ay, sana all. Starting today, parang may nakita ko ng January, may nagja-jogging na, di ba? Bumili na ng shoes. Ay, sana all, di ba? Dami nating goal. Maganda po yan. Pero I think bilang mga mananampalataya, ito ay nangangahulugan ng panibagong pagkakataon din na lumago in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya naman po, ang sasagutin ko pong tanong ngayon ay anong dapat kong gawin sa taong 2026, especially ngayong January. Paano ko siya sisimulan?
Okay, ang taon ng 2026. Sino excited? Tatlong bagay lang po ito magkakatunog para hindi natin makalimutan. Number one, learn. Sabi mo nga, learn. Ano ang learn sa Tagalog? Matuto. Diba? Mag-aral. What should we learn? Anong kailangan kong matutunan sa taong 2026? Ito po ay sa context ng Christian, hindi lang po sa lahat. Una-una, syempre, bilang mga Kristiyano, dapat learn more about God and His Word. Malaking bagay na bilang mga Kristiyano, dapat alam mo kung sino ang Diyos at alam mo ang kanyang salita. Because there is so much to learn about God and His Word. Sino po dito natuto kayo every Sunday? Diba? Every Sunday natututo tayo, every CG, every trainings, diba? The truth is, we can never know God fully, but rest assured that this year we can know more about Him truly. Isa sa natutunan ko sa Bible School ay hanggang mamatay po tayo, hindi natin makikilalang buo ang Diyos. Kasi hindi mo pwedeng pagkasyahin sa maliit o sa finite na utak ang infinite God. Diba? Kasi pag nakilala mong buo ang Diyos, Diyos ka na. Sana all. Sabi nga ni Bishop Manny, hindi daw tayo Diyos, extra Diyos lang. Diba? Sabi mo sa katabi mo, extra Diyos lang tayo. Umiinom pa ba kayo nun? Diba? Extra Diyos. Diba? Ibig sabihin, hindi natin kaya makilala ang buong Diyos. But I have a good news. This year, makikilala mo siyang totoo. Amen? At may this year inspire us to learn more about the things we are not familiar with in our faith, so that we can love Him more with all our minds. At mamahalin mo pa si Lord sa mga tanong na nasagot about sa Kanya. Diba? Tama? At ang New Year po must bring courage to face our questions and to seek more wisdom. May mga tanong din po ba kayo sa personal na buhay ninyo? Magugulat kayo, sabi ng Bible, ask. Search and you will find. Ask and you will be answer. Search and you will find. Knock and the door will be open. Huwag mo ngayaang manatiling tanong. Hanapin mo ang sagot, hanapin mo ang wisdom sa Panginoon Diyos. Ang galing nga kasi sabi ni Solomon, Proverbs 4:7, ang pinakamahalaga sa lahat ay maging marunong. At sa lahat ng pwede mong makuha, talino ang piliin mo. Pwede ba this year maging mas matalino ka naman? Reb, hindi ako matalino. O sige, okay lang. Pero okay lang ba? Mas matalino ka last year kaysa ngayon? Yan lang naman ang sabi ng Lord eh. At hindi muna sa mga maraming bagay, pero unang-una, sabi niya, dapat maging mas matalino ka sa akin. Maging mas matalino ka sa akin, sa salita ko. Kaya naman this year, 2026, learn more about God and His Word. Alam mo, konting report lang po. Okay lang po ba sa inyo? Magre-report lang po ba ako? Okay. Alam niyo po ba na last year, nakapagbenta tayo ng 1,000 na siomay dyan sa labas? Hindi, joke lang po. Ibang report yun, ano? Alam niyo ba na sa taong 2025, sobrang bumalik ang sigla ng discipleship journey ng simbahan? Grabe, first time ko ulit nakita, excited yung teacher, excited yung student, pati faculty excited. Parang di masaya. Sumigaw naman yung mga nagdumaan ng process. Sige na. Ay, si ano lang pala. Bigyan nyo nga ng start to, kahit tapos na. Ano, joke lang. Pero iba di ba? Very competitive ulit. No? Lalo yung mga sanasinto, pambihira. Magkakatabi sila, naglalaban-laban sila, di ba? Pagandahan sila. May top 1, top 2. Parang mga sanasinto lahat to, di ba? So matindi, talagang exciting. At sa journey, events, trainings, na buo ang mga pagkakaibigan na malaking bagay sa Christian journey. Diba? Pero more than anything else, lumalim at lumawak ang kaalaman ng bawat isang dumaan sa process sa Diyos that results sa mas all-out na pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Grabe, ang laki ng ginawa ng Diyos sa mga taong dumaan talaga ng process. Ngayon, ang challenge ko po sa inyo, sana wag kang uminto doon. Sana wag ka lang matuto last year. Tama ba? Mas piliin mo pa ang matuto this year, 2026, especially pagdating kay Lord. Tali sa akin, bakit? Kasi regalo mo yan sa Diyos at regalo mo yan sa sarili mo. Alam mo, nakita ko, malalaman mo isang tao lumalalim sa pagkilala sa Diyos kapag mas nagmamahal siya. Kapag mas, kapag mas kakaroon siya ng compassion sa ibang tao. Kasi dami ko nakita, ang galing-galing sa theology, pero napaka-judgmental naman. And that's not what, hindi ibig sabihin na marami ka nang alam, isasabihin mo na yung mali ng tao. Hindi. Pero ang tunay na paglalim sa Diyos ay mas pagmamahal
sa tao at compassion sa iba. Amen? So that's number 1. Lumalim tayo, learn more about God and His Word. At pangalawa, hindi lang sapat din na puro tayo biblical, you should also get to know more of yourself and tap into your full potential. Kilalanin mo din yung sarili mo. Alam mo, Rib, sa nakilala ko last year, ang gwapo ko pala. Okay lang ba kayo? Ay, pambira, matinding discovery yun. Pag nalaman mo yun, galing ko pala sa ganito. Di ba? Yung, grabe no, kaya ko pala magtrabaho ng ganito. Akala ko hindi ko kaya nung 2025, nakaya ko. Magugulat ka, kahit anong edad, season, o estado ng buhay, meron pa rin tayong ma-discover about ourselves that we are not familiar with. Sa totoo lang. At pwede ka pang gumaling. Instead of focusing sa kung ano ang meron ng iba, focus ka sa sarili mo. Alam mo, bigyan ko kayo ng goal this year. Gusto niyo ng goal? Ito suggestion ko lang naman. Kung ayaw niyo, okay lang. Ito lang po, ang goal natin this year, 2026. Sige, next mo. I will mind my own business. Pwede ba mind your own business? Kasi masyado kong nakikialam eh. Alam mo bakit di ka masyado nag-grow last year? Pakialamero ka eh. Paano kung pakialaman mo na lang yung buhay mo? Bakit kaya ang pangit din ganito? Bakit kaya may pangit din sa akin? Tama ba? Yan ang problema mo eh. Nakikialam ka masyado eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kami babali. Hindi, joke lang. Kami babali. Nanay mo pala, no? Kami babali. Ay, sorry ma, ikaw si kamanayatan, di ba? Kailangan ko palang makialam, di ba? Pero alam niyo po, nakita ko, importante eh. Ito na. Ganda ng word ni Lord ng Sunday, mag-start ako ng business. Hindi po literal na business po yan, no? Pero pwede ka rin mag-start pero hindi po literal business po yan. Pero, ibig sabihin po niyan, mag-focus ka sa sarili mo. Sa growth mo, ano pa yung igagaling mo, ano pa yung mga dapat na potentials na dapat ilabas. Diba? Hindi para mawalan ka ng pakialam sa iba, pero para mabigyang attention mo ang sarili mo na magdudulot soon ng pagpapala at tulong sa iba. Kasi kapag nag-grow ka, yayaman ka eh, gaganda buhay mo eh, magiging blessing ka. Ano sabi ng Matthew 22:39? The second rule is also important. Like the first one, you should love other people as much as you love yourself. How can you love someone kung hindi mo naman mahal yung sarili mo? We cannot give what we don't have. So unahin ang sarili at siguradong magiging pagpapala ka sa iba. Alam mo, ang sarap maging blessing sa iba kung alam mong blessing ka muna sa sarili mo. Yung blessing ka sa pamilya mo, ang sarap maging blessing sa iba pag nauna ka sa sarili mo. I have a good news. Kung akala mo, kilala mo na ang sarili mo, Reb, kilala ko na ang sarili ko. Mahilig ako sa black. Diba? Diba? Ano pala ako, Reb? Ganda lalaki ko pala. Pwede yan. Pero gusto malaman mo that this year, magugulat ka sa kung ano pa ang kaya mong gawin, i-achieve. At mas mangangarap ka pa ng malaki. Hindi lang para sa sarili mo, pero para kay Lord at sa iba. Nga pala, no? Itong Vision Sunday natin, i-release ko yung word. Tapos kinagabihan po, meron tayong, open po siya for all, pero isang service lang po siya. Meron tayong Dreams and Vision Night. Sa Dreams and Vision Night, tuturuan lang tayo ni Lord mangarap. Sa mga taong sa tingin mo parang wala kang pangarap sa buhay, parang feeling mo wala kang pupuntahan, I really invite you. Kasi on that night, bubuksan ni Lord yung mga dreams and visions siya sa buhay mo. At I'll also share yung dreams at vision ng Lighthouse. Okay ba yun? At yan ang goal natin. Magugulat ka this year. Magugulat ka talaga. Hindi mo alam. Marami pa palang kayang gawin. Marami ka pa palang kayang gawin at i-achieve. Ang dami ka pang wins. Are you here? Marami ka pang madidiscover. So this year, 2026, get to know more of yourself and tap into your full potential. Mas magiging magaling kang nanay. Kung di ka nanay, wag kang mag-amen, ha? Mas magiging magaling kang tatay. Mas magiging magaling kang estudyante. Amen? O yan, inaantay niya, di ba? Mas magiging magaling kang di ba? Yung worker sa work mo Discover that potential at galingan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, galingan natin. Pwede ba yun? Matuto ka, unang-una sa Diyos. Pangalawa, mas matuto ka din personally at i-unlock mo yung full potential mo. That's number one. Anong gagawin natin? Learn. Can you say with me? Learn.
Number 2 na dapat natin gawin, relearn. Diba? Una, learn. Pangalawa, relearn. Okay? Or magbalik tanaw. Diba? Ano ang kailangan kong ipagbalik, alala, o pagbalik tanaw? What should we relearn this coming year? Simple lang. The basics of our faith. Balik ka sa basic. Alam mo kasi, nakita ko, ang problema natin sa panahon natin ngayon, masyado tayong bombarded, fed up, ng mga hindi naman dapat. Pwede siya, pero hindi siya importante. Hindi siya essential. Wala akong iPhone. Pag wala kang iPhone, masakit ulo mo. Tama ba? Wala akong ganito, wala akong sakit, wala akong ba. Hindi ko sinasabing hindi walang kwenta yung mga yun. Pero sometimes, masyado tayo, hindi ako nakakapasyal. Di ba? Parang malungkot ka, hindi man lang ako nakapag-travel, hindi man lang nakapag-ganto. Dahil madalas nalilimutan natin ang mga bagay na lubhang mahahalaga. May panibagong taon na binigay sa atin para balikan muli ang mga katotohanan kung saan tayo nakatayo bilang mga believers. So, importante, bilang Kristiyano, balik sa basis of faith. Alam niyo ba, may napanood akong news lately na napaka-dangerous daw ng AI sa mga kabataan ngayon. Kasi akala nila ang AI na ang totoo. Kaya importante, dapat ang basis of truth natin ay ang Bible. Ako, kung tatanungin niyo ako, my basis of faith is the Bible. Doon ako nakaangkla. Kahit anong mangyari, kahit anong bago, ganto-ganto. Yun pa rin yung angkla ko. So, importante, ano ba ang basis ng faith natin? By going back to what we learn, we can continue standing on it. Just like what Paul instructed Timothy. 2 Timothy 3:14, pero ikaw, magpatuloy ka sa mga katotohanang tinuro ko sa iyo at matibay mong pinaniniwalaan. So, bigyan ko kayo ng sample. Ano-ano ba ang ilan sa mga basics ng faith natin? Si God. Dapat meron tayong malinaw na pagkilala sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Pangalawa, yung salita niya. Dapat basis pa rin natin, especially in life, sa mga decisions natin, yung salita ng Diyos. Hindi yung me and my husband has a problem. ChatGPT. What should we do? Ang ChatGPT naman, isasagutin naman niya lahat. Di ba? Number 1, number 2, you should go, you should do. Okay naman yun eh. Wala naman nasasabing mali dun eh. Pero importante, dapat may balik tayo sa basis ng faith natin. Ano pa? Panalangin. Balik sa panalangin. Di ba? Hindi, ano lang yan. Tiyaga lang yan. Maganda naman ang pagtitiyaga, maganda naman ang pag-grind, pero balik pa rin sa importance ng panalangin. Communion with the Holy Spirit, and of course, the gospel of Jesus. This year, 2026, balik ka kay Lord. Balik sa Word, balik sa panalangin, balik sa pakikipag-ugnayan kay Holy Spirit, balik sa gospel ni Jesus. Relearn the basics of our faith. Sabihin natin, basic lang siya, pero yan ang magdadala sa atin para maging mas matibay tayo, especially in our walk with God. Pangalawa, basics of life. So let's relearn the basics of our faith. Pangalawa, the basics of life. Ano yun po? Dahil sa pagbulusok ng social media technology, napupunta sa mga bagay na hindi naman essentials ng buhay ang attention at focus natin. Tama ba? Sino po dito ganon, di ba? Sobra tayong fed up ng mga bagay na hindi naman dapat. Dati, ang comparison mo lang, yung kapitbahay mo. Ngayon, buong mundo na. Pag open mo ng Facebook, ang dami ng comparison. Buti pa siya, buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Nakakatuwa sa social media. Hindi naman lahat pinopost doon yung pangit eh. Meron ba sa inyo nang post ng pangit yung picture? Bago mo pinost yan, ang dami-daming edit yan. Diba? Iano pa yan. Yung iba, yung tawag sa ganun, yung ibabaliktad pa nila. Nakalimutan ko tawag doon, diba? Ay, hindi ko view yan. Edit pa, edit dito, edit ganyan, diba? Wala naman nagpapakita ng pangit online. Bakit inggit na inggit ka? Kung magiging real lang ang tao, diba? Pero na-try nyo na ba yung nag-chat kayo? Ha, pero hindi ka naman tumatawa? Ha, saya mo ha. Pero hindi naman talaga masaya. Lahat naman pala tayo. Hehehe. Pero hindi naman ganun ba talaga? Hehehe. Hihihi. May ganun pa, di ba? Hu. Hindi naman talaga umiiyak. Di ba? Kunwari lang. Ayan ang problema sa atin. Masyado tayong fed up sa social media. Inggit na inggit tayo, pero hindi naman ito ang basics ng life. It's okay, wala ka nito. It's okay, wala ka niyan. Kaya importante, this year 2026, let this be a year that we go all out to the basics of life.
Okay lang ba, bigyan ko kayo ng sample? It can work with you. Ito nag-work sa akin, and ito po ang ginagawa ko sa buhay. Unang-una, ito yung mga gawin natin. Ano ba yung mga basics ng life? Health is wealth. Diba? Instead na sobra kang magtrabaho, grabe kang mag-ipon, why not mag-focus ka din muna sa health mo din? This year 2025 po, last year 2025, ang dami nating mga kaibigan, especially sa church, ang dumaan po sa sakit, karamdaman. At grabe, alam nyo ba na ang isang sakit po ay kayang ubusin lahat ng pinaghirapan mo? Isang sakit lang. Lahat. Kami nga, nung nangyari nga kay Bishop yun, grabe, gulat kami. Unang araw niya sa ICU, talagang wala na kaming nakita. We don't see the money na. Ubus talaga eh. Unang araw, di ba? 50,000, 100,000, 20,000, 30, hanggang sa umabot sa almost 2 million eh. Ganun ang kayang gawin ng sakit. At doon ka nakita ang importance ng health. Marami sa atin di mo na a-appreciate na healthy ka. Pero ma-appreciate mo yan pag nasa hospital ka. Kaya nga sabihin ko sa inyo, at ito pang problema natin mga Pilipino, minsan, hindi natin kayang gumastos sa pagiging healthy. Pero pag nasa hospital na tayo, kahit ilan, willing tayong ibigay. Bakit tayo cure kung pwede namang prevention? Mga kapatid, let's be healthy this year. Amen ba? Sino po dito mangangako kay Lord, di ka na magra-rise? Joke lang. Wala na eh. Ayoko na umatin sa church. Agara mga ibaaw, di ba? Eh, rice is enough. Rice is enough. Not only Christ, rice is enough. Sino pa yung ganon? Rice is my reward. All of my devotion. Worship ka, di ba? Rice is... No. Ganun pa, di ba? Grabe naman yung kapatid. No? Talagang... ano bang rice mo, di ba? Ano ba yung mga sikat na rice? Ano ba? Brown rice. Reb, sa akin, jasmine rice. Wow! Ano ba yung mga pangalan? Jasmine, Curtis, ano ba? Iba, di ba? Pero mga kapatid, challenge ko po sa inyo, please, spend tayo ng time para po sa health natin. Especially sa pera natin, lagyan natin ng malaking budget sa health natin. At pag sinabing health, hindi lang po physical. Iba-iba yan. May mental health, may physical health, may spiritual health. Dapat in all areas of our life. Pangalawa, character over convenience. Alam niyo po, piliin pa rin natin yung paghubog ng character natin. Kasi dami kong nakita, ang ganda ng suot, ang pangit ng ugali. May mga ganun ba kayong nakita? Huwag titigin sa katabi mo. Ang ganda lang talaga yung suot niya, pero hindi pangit ugali niyan. Tama ba? Pero daming ganun eh. Pero sana ang goal natin, unang-una maisot ko yung gandang ugali. Pangalawa, gandang damit. No? Piliin natin ang character over convenience. Ano ba? Relationships matter more than possessions. Nagkaroon ka nga ng lupa, nag-away naman kayo magpapamilya. Alam mo na problema natin sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi ko ba alam kung bakit nag-aagawan ngayon ng pamilya ngayon dahil lang sa lupa? Nag-aaway-aaway, tama ba? Kami lang ba yung ganun o kayo din? Di ba? Minsan, alit-lit na lupa, nag-aaway, nasa korte, pambira naman yun. Samantalang noon, nagtatawanan lang tayo, parang wala tayong pagnigaw, labatan, di ba? Pero nung nagkaalam na tayo, talagang pinag-aawayan na. Mga kapatid, mas importante pa rin ang pamilya kaysa pagkakaroon ng mga bagay-bagay o properties. At higit sa lahat, rest is strength renewed. Alam nyo ba, na isa pinakamagandang regalo mo kay Lord this year 2026 ay yung magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka na. Ay, hindi pala. Magpahinga ka. Iba pala. Sorry. Iba pala yun, iba. Pasensya na po, no? Nagkakamali lang tayo. Baka masyadong dinamdam yung katabi mo. Sabi mo, hindi, joke lang yun, joke lang. Sabi mo, magpahinga ka naman. Alam nyo mo, ang daming gagawin. Sino naniniwala maraming gagawin si Lord? Pero please lang po, magpahinga ka. Isa sa natutunan ko sa pahinga, yung mga pahinga pala na hindi mo pinahinga, sisingilin ka din eh. Sisingilin ka. Yung mga, di ba, minsan, sino po dito na-over-fatigue tayo? Di ba? Imagine mo, yung sakyan nga, nag-overheat eh. Tao ba kaya? Nag-overheat eh. So please lang po, pahinga din tayo pag may time. Pero wag naman rest in peace. Tama ba? Wag muna. Matagal pa yon. Okay? So let's relearn. Alam mo, ilang to sa mga basics of life na hindi natin masyadong pinapansin. Pero I think malaking bagay na balikan natin.
At dito tayo mag-focus. Amen? Palakpak po kay Lord. So ano ba yung number 1? Let's learn. Number 2, relearn. And last but not the least, unlearn. Diba? Makakalimutan niyo po ba yan? Mukhang hindi naman. So learn, relearn, and unlearn. So what should we unlearn this coming year? Tatlong bagay po. The lies, the questionables, and the unnecessary burdens. Sino po dito, aminado kayo, marami kayong mga bulong sa isip nyo at sa buhay nyo last year na alam mo, kasinungalingan sa buhay mo na sobrang nagbigay ng burden sa buhay mo. Diba? O kaya mga questions. Diba? Mga tanong, mga questions na nagpahirap sa'yo na sana hindi ko na lang tinanong. Sumakit pa yung ulo ko. Sumakit pa yung damdamin ko. Diba? Ganyan importante dapat ang growth sa ating pagkilala kay Lord at sa buhay ay hindi lang nakasulat o nasusukat sa dami ng mga bagong natutunan, makikita rin daw sa dami ng mga pinapakawalan natin na hindi naman pala totoo o kaya naman ay questionable. These things not only consider us or hinder us from the truth, but also causes heavy burdens for us. Tama ba? Mayroon kasi pakawalan ng mga paniniwala na maaaring pinanghawakan natin ng matagal, yet we have to let go of these things to give space to what is true and to what is reasonable. Sabi nga dito, may we find strength this year to unlearn so that we can move forward in our maturity. Diba? Sino po dito may mga bagay kang alam noon nung bata ka na alam mo na hindi mo na ngayon pinapaniwalaan kasi malaki ka na eh. Nalaman mo na yung totoo eh. So, ibig sabihin, hindi lahat ng natutunan natin ay tama lahat. So, isa sa magandang gawin natin this year is to unlearn. Diba? I-unlearn mo yung mga bagay na alam mo hindi naman makakatulong sa'yo. Sabi ng 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Sabi nga dito, grow up. Sabi mo, grow up. Kahit nakasanayan, kung walang maitutulong, itapon na. Unlearn. Itapon yung mga lies ng demonyo sa buhay, mga tanong na nagpapahirap sa Christian journey mo. Maganda nga, gawin natin. Sige, next natin, palitan ng lies, ang lies ng truth. Ang questions ng faith at ang burdens ng trust. May mga bagay ba sa iyo ngayon na alam mo, binubulong ng kaaway, di ba? Na ganito ka. Why not know the truth? Ano ba yung sinasabi ng katotohanan ng Bible patungkol sa'yo, ng Diyos sa'yo? Ano ba yung mga questions sa isip mo? Why not palitan mo na lang ng faith? Paano kung ganito? Pero paano kung kaya ni Lord? Paano kung magagawa ni Lord? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Are you here? At anumang burdens mo, sabi ni Lord biblically, sabi niya, cast your burdens bigay niya sa akin For my yoke is easy and my burden is light. Bigay mo sa akin at magtiwala ka. Tama ba? Amen? Sino yung gagawin yan this year? Unlearn tayo. Alam mo, isa sa mga, hindi ko makakalimutang lesson ko last year, nung umattend po ako ng training, no? Anong training na yun? Nakalimutan ko na. Gumastos po kami ng more or less parang nasa 10 to 15,000 training. 2 days po ako sa Manila. At isa sa mga pinakaunang tinuro sa amin is we need to unlearn. Sabi nila, gusto niyo pong matuto sa seminar? You need to unlearn. Bakit? Kasi minsan, kaya tayo hindi natututo kasi hindi mo pinapakawalan yung mga kaalaman na hindi naman nakakatulong sa'yo at wala naman tulong sa'yo at hindi mo nayayakap yung mga katuruan na dapat sana makakatulong sa'yo. Pero dahil may mga bagay kang alam na hindi, hanggang mamatay ako, ito na yung alam ko, ito na dapat. Hindi ka natututo, hindi ka nag-grow. Tama ba? Kaya alam niyo po, isa sa ginawa ko po sa training na yon, talagang andam. Ngayon ko nga lang nalaman na napaka-judgmental ko pala sa ito pa hindi yung as in judgmental pero yung way pala minsan na pagkikipag-usap natin sa tao, napaka-judgmental pala natin. At nung nag-aral ako sa training, doon ko nakita na, hindi pala dapat ganun. Po ba? For example, one way na judgmental tayo, may namatayan. Anong sinasabi natin pag may namatayan? Uy, have faith lang. Kayang-kaya ni Lord yan. Malalagpasan mo rin yan. Diba? Parang, talaga ba?
Pag namatayan ka ba, ganun ba yung gagawin mo? Have faith lang? Namatayan ako eh. Naintindihan niyo ako? Yung minsan, yung masyado tayong wala tayong pagmamahal, the way we, yun yung mga natutunan ko doon. So malaking bagay pala yung mag-unlearn. You want to grow? Gusto niyo mas maging mas maganda ang taong 2025? Please, unlearn. So that you will learn. Unlearn the things na sa tingin mo, di nakakatulong sa'yo at allow the Lord, di ba, na turuan ka ng mga bagay na mas makakatulong sa'yo. 2 Peter 3:18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas natin si Jesucristo at sana mas makilala niyo pa siya. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Palapakan pa natin ng Lord. Recap na po tayo. I'm almost done. So ano yung dapat natin gawin this year? Learn. Can you say with me, learn? So let's learn more about God and His Word. And let's get to know more about ourselves and tap into our full potential. Number 2, relearn. What should we relearn? Relearn the basics of our faith. And let's relearn the basics of life. And last but not the least, unlearn. Okay? Unlearn the lies, the questionable, and the unnecessary burdens. So tapos na po ako. Okay? We are going to face another uncertain year. If you would ask me, Reb, alam mo bang mangyayari sa 2026? Hindi ko alam. Uncertain naman talaga. No? Ang promise, may promise si Lord, pero hindi natin alam yung kabuuan ng mangyayari ng 2026. Okay? Nakaka-excite siya, right? At the same time, nakakakaba. Ano ba talaga mangyayari? What really lies ahead? Okay? But good thing, ang good news ko naman sa inyo, we can still trust God to sustain us in the coming days. Ang good news ko sa inyo, may Diyos naman na magsusustain sa'yo. Nakakakaba man siya, nakaka-excite din, o baka maraming pagsubok, marami rin problema, pero isusustain ka ni Lord. He Himself promised to never leave us until the end of times. Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded. And surely I am with you always to the very end of the age. So, kung nangako siya na hindi tayo iiwan, makakaasa tayong muli na hindi niya tayo iiwan. 2025, hindi ka iniwan ni Lord. I have a good news. Tingin kayo lahat sa akin. Hindi ka rin ulit iiwan ni Lord 2026. Amen? Ako po, hindi na lang ako mangangako. Pero gagawin ko po ang lahat at ang buong Lighthouse family with the best of our abilities na samahan kayong muli sa panibagong taon ng buhay po natin. Sama-sama tayong umiyak, sama-sama tayong mag-celebrate. Huwag naman puro iyak. Tama ba? Sama-sama rin tayong mag-celebrate. Sama-sama tayong matuto, mag-learn, mag-unlearn, mag-relearn. Sama-sama tayo para sa glory ni Lord. Amen? So, I don't know what really lies ahead, but one thing is for sure, a new year is God's one way of saying, anak, ginawa ko noon, gagawin ko ulit ngayon. So in behalf mo ng Lighthouse Church International, ako po ay bumabati ng Happy New Year sa inyong lahat. And we all have a prosperous, increasingly fruitful, and purposeful New Year. Tatay tayo lahat, sabihin mo sa 2-3 tao, Happy New Year. Yes, God. Thank you, Jesus. And maybe the best thing that we can do now is to believe. Amen? Maniwala. Actually, tawag po sa atin ay believers. Tama? We are called believers because we're supposed to believe. Maniwala tayo. Hindi natin alam, pero yan ang pangako ng Diyos maniwala. At yun ang utos din maniwala tayo sa Kanya. So ngayon, we're gonna sing this song, just bilang faith natin na Lord, whatever it is na haharapin ko ng 2026, maniniwala ako na sasamahan mo ako at di mo ako iiwan.